To your upcoming concert. So what inspired you, Kat, para gawin yung Gen Z icon na concert? And ano yung aabangan or aasahan ng mga fans mo sa nalalabas mong concert? First of all po, thank you so much for being here po. Salamat po sa time niyo pong lahat. And masaya po ako na that we're doing this since actually this is the first promotion niya ginagawa namin. Even though sa Showtime naman and ASAP, they give me a chance to like promote the concert as well. So with regarding po sa question, what inspires me to do this? Actually po, my last concert kasi was December 2020 bago mag-pandemic. So it's been 4 years, almost 4 years simula po nung last na nag-concert ako. And kumbaga hinahanap ng katawan ko, hinahanap ng yung ganitong excitement and yung ganitong kalaking production na show, kumbaga po. And right now, I'm so happy and I'm really looking forward also to work with the amazing artists, Raven, JM, Kimo, and Sam. Kasi sobrang dali nilang katrabaho. Gusto ko yung eagerness nila. And I'm so excited also kasi since maraming nagtataka bakit Zcon and bakit Gen Z yung parang minamarket namin. It's because parang napansin ko din po kasi na nowadays, no, habang tumatagal, parang yung nagiging yung reach ng audience ko ngayon or yung mga fans and mamshies ko is mga Gen Zs. So sila talaga yung mas malaki yung percentage ng mga nagsusupport po sa akin ngayon. And sa concert po na to, siguro what to watch out. Kung ano po yung maaabangan nila is for this one, I'm so hands-on talaga. Talagang hinands-on ko, kasama ko kasi I'm using my own team. Our musical director, Teddy Katigbak, and siya po yung gumagawa ng mga arrangement ko sa covers ko. And sa mga ibang content ko po sa social media, YouTube, ganyan. So, siya po yung kinuha ko as my musical director. And kumbaga, nagko-collaborate kami sa mga inputs na gagawin namin sa mga songs. So, excited po ako. Ayun, so dami ng mga hit songs mo at yun nga na-mention mo na very hands-on ka dito sa concert. In terms of yung mga song choices, meron ka ba mga pwedeng i-share with us na mga na-select mo? Sa mga na-select. Oh, so, actually, if we're looking about the title Gen Z, actually, hindi naman lahat ng Gen Z, no? Since ang pinamarket nga po natin is nasa ganitong situation tayo, gusto namin mas makarelate sila eh. Kasi yung mga music dati ng yung mga Gen Z is 1996 to 2012, diba? So ito yung mga R&B, yung mga R&B-ish. So we are putting songs na kumbaga ginagawa namin ng ibang flavor, but at the same time they can makarelate sila sa kantang premiere namin para sa concert. Thank you and congratulations. Thank you po. Sir Ray Pumayoy, Abante. Proud na po. Medyo matagal-tagal na. Opo. May kaba ba? Kasi alam ko, para sa amin nasanay ka na, pero sabi mo, 4 years ago po yung concert mo. Anong nararamdaman mo actually? Honestly po, syempre may pressure. Naka-pressure kasi, which is okay, mas maganda na may pressure and may kaba kasi, kumbaga mas may eager ka na gusto mong gawin talaga ng maayos. Pero, since I'm trying to be involved po talaga especially sa mga songs and how I wanted to be arranged, yung mga arrangement po ng kanta, kumbaga, I'm a little anxious. Ka-anxious siya actually. And syempre, coming from, diba, pandemic days, nawala yung entertainment talaga. Kumbaga, wala sa television, wala sa
walang, kumbaga, nawala po bigla yung entertainment. So, lahat nasa bahay lang. So, coming from that, na nagla-live streaming lang kami dati. Pero salamat kami nag-live streaming. Kahit bigyan mo ng entertainment sa mga tao. Actually po, nung time na yun, na-realize ko na yung live streaming days and pandemic na, okay, ganito, na parang walang artista noon. Kasi lahat kami nandun sa platform na to to give entertainment pa rin sa mga taong nanonood sa bahay since lockdown. So, and then nung bumalik na po ulit lahat, syempre masayang-masaya kami kasi kahit pa paano, no? Kasi minsan nakakapagod din palang kumanta na nasa cellphone ka lang. Tapos, yung mahirap makipag-interact masyado kasi you have to read all the comments. Pero right now, that we're doing a concert again, sobrang masaya po ako. But I'm a little anxious and pressured. Pero with the help of God naman po, ay kakayanin naman po ito. Natikman mo na yung pagiging hands-on, no? In the future ba, ikaw na bang mismong magdidirect ng sarili mong concert? Parang nag-oversee ko po. Parang nakikita ko po. Kasi minsan ano ba yung term ko? Parang, creative. Opo, parang, kasi, especially pag kunyari nanonood ako ng concert ni Beyonce, kasi sobrang idol ko si Beyonce, internationalist Beyonce, and then sa local dito sa Philippines, si Ate Reg. So, pinagsasama ko yung influence nilang dalawa. And every time I watch Beyonce's concert, parang sabi ko, parang gusto ko to kapag kaya na, kapag pwede na ako mag-produce ng sarili ko. Kasi right now po, nagsastart na ako mag-produce ng sarili ko, like my contents, and sa YouTube, mga nire-release ko po ng mga kanta. So, yes, napaporsee ko po na... Mga ilang years pa kaya? Ikaw rin ba mag-produce o ang diva or collaborator? Siguro, I would start with... Sigudahan ka na. Sino ang gusto mong makaback to back sa mga idols mo dito sa local? Kung sakali, ikaw yung magdidirect. Tapos ikaw yung kakanta, sarili yung concert, and then kukuha ka ng mga... Gusto mga dalawa lang. Sino ito? Siguro, actually, syempre, of course, nakuna ko sasabihin si Ate Reg. Pero I'm really excited to work or do a concert with Jonah or Morissette. Jonah and Morissette? Yes. Wow. Especially ngayon na si Jonah is nasa Viva na din. So, may possibility. Actually, nilalambing ko siya kay Boss Vic this year also. Pero, dito muna tayo sa Vicon. Oo nga. Uy, sorry sa mga gusto mo magtanong, magtatanong pa ako. Kasi napag-usapin yung pagiging unpro, diba, doon sa issue ni Morissette. And then, I'm sure dumating ka rin sa puntong nagkaroon ka rin ng vocal problem. And then, wala kang choice. Pero maganda, wala kang choice kundi tuparin yung commitment mo. May mga circumstances po ako O paano nitatawid yun? Na Ano hindi mo na parang nako-compromise yung expectation ng mga yung mga fans mo na gusto kang pupilit, yung, di ba, alam mo yun? Ano po, pag hindi po talaga kaya, kunwari hindi po talaga kaya ng katawan, it's either i-cancel, refund na lang yung payment. Pero hindi pa naman, parang never pa naman po nangyari natin siya, no, na nag-cancel ako ng event. Pero ang ginagawa ko na lang po is, napaka-importante po kasi na sa singer na alam mo po yung list of songs na kinakanta mo. Kasi, kumbaga, kung parang maaano po ng boses mo, yung limitations ba ng boses mo. So, kumbaga pinag-iisipan ko po yung repertoire, nakakantayin ko every shows na ginagawa ko. Pero pag may mga chances po na kunyari may sakit, ganyan, ako po mismo, ang ginagawa ko po, it's either bababaan ko yung key, kasi yung key ng kanta, so that's why lagi ako may dalating equipment minsan sa mga shows ko. Para pag may biglang emergency na biglang nawalan ako ng boses, kumbaga kaya ko pong ma-organize ko pa rin ng maayos yung kanta, and worst comes to worst po, yun nga po, in-edit ko yung instrumental, pinababaan ko yung key para at least kumbaga yung limit ng boses ko na alam ko na medyo sablay, kaya rin pa rin sa key na to.
ginagawa ba ito ng ibang mga, parang ilang ko nakarinig na pwede pa lang i-adjust no, kung meron kang equipment or something. Opo. Ginagawa ba ito ng ibang mga singers katulad ni Morissette, yung iba, ganun ba, or... Hindi ko lang hindi ko lang po sure, pero kasi Sabi pa lang may matutunan sila sa'yo. hindi, ayoko lang po kasi na ang hirap po kasi ngayon lalo na sa social media na isang pagkakamali mo lang is parang yun na yung matatandaan nila forever. So parang hindi naman sa pagiging alam mo yun na safe, parang you have to be smart also. Kesa, alam mo yun, kesa may masabi. Well, hindi naman po dapat talaga minamay yung sinasabi ng iba, pero mahirap din po kasi, syempre, tao ka lang. Parang nakakapagbasa ka ng mga social media. Sobrang big deal na po kasi ngayon. So, I think this is just the smart way to do it po. So, dapat i-share na din na sa ibang mga stars mo. Sa mga singers, dapat pala, meron silang ganyan. Or nagpapalit po ako ng kanta. Kunyari, may kanta po na, medyo alanganin to, palit na lang natin. Kesa, The last question na lang, how do you feel kung Morissette ngayon kasi sabi ng pro na ganyan tapos hindi naibigay yung expectation ganyan, parang nag-disillusion yung mga mano ko. actually po, sinabi niya naman po yung side niya na Yes, oo. ginawa niya naman yung best niya that night. And nakita ko po na nag-post, yung husband niya is nag-post ng video ni Morissette that time din. Parang wala naman po akong nakitang pala sa ano niya. Kasi it's still Morissette. Parang alam naman na po ng tao yung capability. Siguro po yung expectations ng tao, which is mahirap, hindi naman lahat na biblis kasi. But at least, she still showed up and then still performed very well. Para sa nawalan ng walang boses at may sakit, nakakanta pa rin siya na talagang maayos. Thank you, congratulations. Thank you po. Yes, sinurprise niya ako. Ito lang, curious naman sa reaction mo kasi sa ASAP kasi, tuwing rehearsals, si Regine Velasquez, lagi siya nagbabalibag ng silyo o binabato ng sapato si Katrina. Tapos sasabihin niya, paabangan nga ito sa labas ha. Anong feeling na yung idol mo na nilook up mo, lalo na dito sa Pilipinas, ay ganun kabilib sa'yo? Actually, Mami Darla, na-overwhelm ako kasi si ate sa akin, na-emotional ako. Si ate sa akin kumbaga, inspiration ko talaga siya simula nung, actually before Beyonce, Regine muna ako talaga. Kasi, lalo na yung mga kinakanta ko sa singing contest, si Ate Reg ang standard namin Kumbaga, pag hindi mo kaya kumanta ng Regine, hindi ka pwedeng mag-singing contest sa mga amateur singing contest dati namin. Tapos, actually, alam niyo po, sobrang grateful. Minsan ko lang po makasama si ate. At every time na nakikita ko si ate, talagang stack up lang ako na ganyan. And sobrang po akong kumbaga hindi ko alam kung hanggang saan yung saya ko nung sinurprise ako ni ate sa first concert ko. Tapos after nun, every time na nakikita ko si ate sa ASAP, nahiya pa rin ako kausapin. So nakatitig lang ako, ate, I love you po. And sobrang, nung tinawag niya ako na daughter, sabi niya, halika na dito my daughter. Hindi ko alam yung excitement, yung feeling. Sobrang nahiya pa rin ako pag katabi ko si ate. Hindi talaga ako makapagsalita, Mami Darla, pag nasa ASAP. Wala talaga Hindi ka nakapagsalita, pero nakakabilib ka ng really hanggang GMA, yung gano'n. So, po talaga, sobrang big inspiration sa akin si Ate Reg at sobrang pasasalamat ko sa kanya kasi siguro kung hindi dahil sa way of singing ni ate, siguro mas sa kanya ko din nahanap kung ano yung gusto ko or kung paano yung way of singing ko din. Kumbaga siya yung nagbigay sa akin si ate yung nagbigay sa akin ng strength na parang kaya daw tanggapin ng tao. Kasi nowadays, parang birit ka lang ng birit, ganyan. Pero, parang hindi ko din ma-stop yung sarili ko na pag may Ate Reg, ito na yun. Kailangan ate-ate ka rin. Regine yan! Nabanggit mo yung pagbirat, di ba hindi naman lingid sa kalaban natin lahat yung very vocal si Ate Reg, di ba, dun sa mga pinagdadaanan na sa boses niya, di ba? Lalo na sa ASAP, na-witness mo pa personal, minsan diretso, di ba, kung paano siya nag-frustrate minsan dun sa changes sa voice niya. Ikaw ba may pumapasok na sa isip mo yung minsan ngayon na naku baka
pag-isip ko bukas, hindi lang ganun yung kataas ng boses ko, or yung pagiging tao mo lang din, na sumasabi mo sa isip mo na, yung Regine Velasquez nga, aminado na pinagdadaanan na ito, paano ba ikaw, parang gano'n? Eh, lalo na kung hindi kinabubuhay mo yung pagkanta. Yes, Mami Darla, meron po mga na parang paano kapag one day biglang di na lang ako makakanta. Pero siguro kailangan ko din maging prepared sa time na yun, pag dumating yung time na yun. Pero at the same time po, hindi ko, kumbaga, ano bang tamang term dito? Yung hindi ko, yung mga bawal na sinasabi nila, baga hindi ko pinagkakait sa sarili ko na ayun, kumain ng chocolates, uminom ng malamig. Kasi, para sa akin po, hindi naman po siya nakaka-affect sa akin. Siguro dahil na-immune na din talaga ako. And siguro yung mga amateur singing contest na ginagawa ko nun. Kumbaga yun yung naging training ko para yung sa stamina ba. Kasi iba talaga yung mga singing contest days. Until now, mga nilalit, yung nag-judge ako sa It's Your Lucky Day, yung segment nila na for singing contest. Meron pa ako makidar lang na judge han. Ang awkward nga na-judge han ko yung mga nakakalaban ko sa singing contest. Wala mga 50 years old na, 50 and up, na nagsisinging contest pa rin. At dahil nagsisinging contest sila, iba yung stamina ng boses nila, iba yung strength pa rin. Kaya sabi ko, kung si Ate Reg ay, kumbaga, nagbabago yung, it's normal naman i-school sa edad ni Ate ng 18 at grabe naman kasi talaga yung boses niya, kumbaga, until now, kaya pa din ni Ate, kaya pa din talaga. Ano lang, syempre yung aging lang talaga, I think it's part of life. So last na, nabanggit mo yung mga nakakalaban mo dati, gina-judge mo na ngayon. Walang ibang feeling kundi, yung galak ko sa puso ko. Kasi, ewan ko ba, this is all unexpected po talaga Kasi, kumbaga yung humble beginnings ko sa pagsisinging contest. Tapos kumanta lang naman ako na hawak sa mga yung iba po siguro kasi hindi alam. Bakit suklay? Kasi yun nga po, kumakanta po ako sa parang, yung sa kama lang na nagpa-practice kasi ako, papunta akong singing contest that time. So, habang pagkatas ko maligo, suklay lang ako, sabi ko, practice nga ako. Tapos pinindot ko lang yung cellphone ko or iPad ko, yun, nakalimutan ko na. Tapos, habang, wala lang, in-upload ko lang siya, sabi ko, sige, upload ko lang. Tapos, parang, nagpa-practice ko ako, tapos pinapakinggan ko. So, pagka-practice ko, pindot, ganyan. Tapos, in-upload ko lang siya sa Facebook ko, na wala namang followers, and wala anything, wala pang follow sa Facebook that time. Friends pa lang talaga. And then, after kong gawin yun, siguro after 1 year ba o 2 years, doon lang po siya nag-viral. So, ano ba talaga, unexpected po talaga lahat ng mga nangyari ngayon na sinong mag-aakala na gusto ko lang naman mag-practice. Pero that's the, parang, yun yung mga time ng social media na sobrang genuine ng pagiging viral mo. Parang, ngayon kasi mas nagiging vocal na yung mga tao sa ayaw nila. Mas marami na yung sinasabi sila na ayaw sa'yo. Pero nakakamiss din yung mga time na yun. And then, nung nabigyan ako ng opportunity to guest sa, kunyari, yung kay Meme, sa GGD, iba talaga. Actually, honestly po, iba si Meme. Iba siya mag-live ng career ng mga new artists din. So, I'm very thankful with the advice din na sobra din niya akong, kumbaga yung pag-promote niya sa amin sa Showtime, pag-PNT namin, sobra din siya. Talagang na-feel ko yung love ni Meme. So, thank you talaga. So, bukod po siya magamit ko ng mga contents ko na nagko-collab ako sa kanila na, collab tayo, ganyan. Especially in ASAP. Actually, doing ASAP po is very challenging kasi kala po siguro ng madami pag sa nag-ASAP kakanta lang kami. Pero behind that po, marami din kami pinagdadaanan kasi we need to rehearse, we need
to, like, parang kailangan iisa lang kami, especially yung production number namin na ASAP Champions, madami po kami doon. And sometimes, may yung mga, especially yung mga bata, nagsistruggle sila kasi kumbaga yung mga inaaral nila, sabay-sabay. Pero lagi ko po sinasabi sa kanila na kung gusto mong mag-stay or magkaroon ng sustainability yung career mo, dapat very professional ka sa work. Dapat pupunta ka ng trabaho na alam mo yung kanta mo. Especially sabi ko, yung last na kausap ko is si Laika. I don't know kung natatandaan niya pa yung sinabi ko sa kanya kasi medyo overwhelmed siguro siya dahil panalo niya pa lang ng DNT, tapos may ASAP siya, may showtime siya. So sabi ko sa kanya parang lagi kang pupunta ng prepared and tandaan niya na mayroong susunod na tawag ng tanghalan, may bagong mananalo. So parang nagpapatong-patong, parang sooner or later, minsan makakalimutan ka ng tao. Kaya dapat lagi mong gagalingan. And pag-rehearsal namin, talagang give na din talaga kami. Kasi ang lagi ko sinasabi sa kanila na, in life also, there's no rehearsals. Ang lagi kong sinasabi sa sarili ko na kahit rehearsals, gagalingan ko na. Kasi bakit? Paano kapag yung rehearsals ngayon, wag naman sana, parang last performance ko na. Diba? Parang, so at least gusto ko makita ako ng tao na kung ano yung ginawa ko kahit rehearsals pa lang, yun yung tumatak sa kanila na ginawa ko pa rin yung best ko.